Sana na nagigets natin ano no, yung hindi natin bitaw mga tinatawag na ano, yung half truths. Pag sinabi kong half truths, ibig kong kaulugan nun is hindi talaga totoo, no? Or kasinungalingan. Yung subtlety, ibig sabihin po nun, yung first glance natin or hindi natin nakakalain na may mali pala sa statement na yon. And so, as a church, pag sinabi pong iglesia o mga tinawag o mga tupa, lagi talaga nating kumbaga i-feed yung bawat kapatid natin ng katotohanan. Siyempre, tayo, we are not able to do that kasi even tayo may sarili tayong ano tawag dito, pangangailangan, you know? So, ang magiging ano na lang is to supplement, maging supplemento tayo dun sa ating mga kapatiran. So, napakalaking na magagawa kung kanya-kanya tayong may pag-aaral ng salita at tapos hindi tayo sumusuko sa titipon. You know? Lagi tayo nagkakakitaan tayo at yun nga, magdiskusyon sa bagay ng Diyos. You know? Yung ano lang talaga natin dito is how we are, kung paano tayo may pakialam sa bagay ng Diyos. O tayo ba ay nananatili pa rin, ang ating pakialam ay nasa mga bagay na hindi naman sa Diyos. So kung ganun, delikado po yun. No? Mabilis po tayong malulugmok sa kasinungalingan ng kalaban. So ayun, babasahin lang ulit natin. So, ako na lamang po magbabasa para mamaya i-return niyo yung mga inahin ng mga boses niyo. Para again, ano na naman tayo, magkakaroon na naman tayo ng open forum. So kahapon, nasa 11 na tayo ng chapter 31. Ang sabi doon, sapagkat tinubos ng Panginoon ang Jacob at kanyang tinubos siya. Very similar terms, pero yung una, yung ransom, it's about yung transaction na kailangan na mangyari, ganap, no? Pero binigyang diin dun sa redemption ay yung redeemer. Sabihin, liitin mong gumagawa o yung nasa other end ng transaction na pinag-usapan natin, which is yung pagtutubos sa ating kasalanan. Yung sabi nga ni Lolo Myong kahapon, ano, at ni Lola Lita kahapon, inako. Alin ang inako ng Panginoong Hesus sa krus? Yun ay ang ating kasalanan. At doon tayo niya tinubos. So yun, mag-move on tayo dun sa next verse nitong 11 pa rin. Ang sabi dito, at kanyang tinubos siya sa kamay ng higit malakas kaysa sa kanya. So, tapos na tayo dun sa pagpapaliwanag tungkol sa pagtutubos at sa manunubos. Ngayon naman, pag-uusapan natin is itong nabanggit ng propeta Jeremiah na saan tayo tinubos? Sa kamay ng higit na malakas kesa sa kanya. So yun po ang ating pag-uusapan. So but before that, i-ready po natin ating mga sarili. So tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, salamat po sa pagkakataon, salamat po sa buhay na kami po ay patuloy na nagkakaroon ng pagpapahayag ng inyong salita at sa gayon dahil sa inyong salita kami po ay lalong lumalalim sa pagkakilala sa inyo. Panginoon, sapagkat ito po ang desisyon ng buhay niyo hanggang na makilala ka. Diyos.
anak na si Jesus Cristo. Salamat po si Cristo na sa amin ay tuturo at ang kanyang turuan ay nanggaling sa ano ang nabasa sa katotohanan na yung pinahayag at ito ay makita namin sa inyong salita. Salamat Panginoon, Jeremiah 31, ito po ay sa Eskriptura, wala pong iba, kundi ito ay inyong salita. Salamat, ang panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So yun, na siguro naman kahapon, malinaw, at siguro yung iba sa atin, ni-review rin yung naging discussion natin kahapon kasi napakaganda. Actually, nung nire-review rin namin yung naging usapan natin kahapon, talagang makikita mo talaga yung gospel, yung gospel na tunay na wala tayong maiki-question sa ginawa ng Panginoon para sa atin, no? At ito ay naganap at ang kaganapan nito ay sa atin ay nagbigay ng lahat ng mabubuti, no? Dahil una, tayo ay nalugmok sa kasamaan. Kaya po nung pinagdasal ng Panginoong Hesus, hindi naman po yung kanyang mga apostles, kundi yung mga tayo na mananampalataya sa kanya sa pamamagitan itong paghahayag na binigay na doon sa 12 apostles, no? So ayun. And part of the gospel is na ating nabasa ngayon dito sa 11, merong tinatawag na kamay ng higit na malakas kesa kanino? Kesa doon sa kanyang kawan or sa kawan ng Panginoon, which is ang Ephraim o ang Israel. So, kayo naman mga kapatid, so base sa inyong pagbabasa ngayon, na pag-uusapan natin itong text na to. Sino kaya yung lakas kesa sa atin? No? Sa atin na when we talk about kawan, though dito sa ating text, really sa konteksto, ito ay ang subject nito ay ang Israel nga, yung national na Israel. Pero pag sinabi kasing kawan, so at least ngayon alam na natin by the grace of God na tayo ang tinutukoy noon, no? At ito bagaman yung konteksto, ito ay salita ng Diyos para sa kanya mga tupa, para sa kanyang kawan, na sa kanyang sariling gawa o sa kanyang sariling pasya ay kanya ulit itinipon itong kawan na kanyang ipinangalat, no? Sa maraming bansa. Maraming bansa na ba to o sa Babylonia pa lang, no? Dito is sa title nga natin, no, pre-Babylonian exile. So exile to. Hindi na pre kasi pabalik na sa Babylonian exile. So exile from Babylonia na, pabalik na. So brethren or brothers, mga kapatid, ano para sa inyo itong higit na malakas kaysa sa kanya? Or sa atin, ano ba yung mas malakas kesa sa atin? Kayo, ano yung bagay na hindi nyo talaga kayang gapiin, hindi nyo kayang malampasan, hindi nyo kayang i-overcome, no? Kasi mas malakas nga sa iyo, di ba? Gaya ni Pacquiao, hindi niya kayang talunin yung kayabangan ni Mayweather. Kayo, joking aside lang po, no? Para hindi tayo hindi na kayo masyadong ma-burden, ha? And yun nga, is talking about the Word of God is still a burden ba sa inyo? Ba hindi pa yung magapi-gapi na parang when it talks about the Word of God, parang nahihirapan pa tayo, or pag nagdi-discuss tayo ng salita ng Diyos, it is the other way around. Ibig ko sabihin, natutuwa pa tayo, bagus natutuwa, na-excite pa tayo. So yung honest review natin sa Word of God, no? Diba? Maraming ngayon, yung mga review, ang mga nire-review, mga
kung tama ba yung naging sagot ni Melay sa AAA Awards, no? Pero hindi yun ang ating pinag-uusapan ngayon. Ang pinag-uusapan natin ay yung salita nga ng Diyos. At yung salita ng Diyos, ang sabi ngayon sa atin, tinubos tayo sa kamay ng higit na malakas kesa sa atin. So, sino yun? O ano yun? May sumagot sa atin, no? Ay, wala yung mic. Sabi ni Daddy, kasalanan. So, sinabi, okay. So, dahil may sumagot, tatanungin. So, kasalanan, sabi mo, higit na mas malakas tayo ang kasalanan. So, does it mean that you are still in the law of sin? Tama ba law of sin or yan, kautusan ng kasalanan? Tama ba yun? Tama ba yung term yun, Doy? Hindi, nung hindi pa buhay. Hindi ka pa buhay? Yun. Wala kang kakayahan na. Pero isang nasasabi na makasalanan talaga tayo. Diba? Yung, para sa akin, yung pagtubos, yun yung binuhay ka. Binuhay ka na. May kakaya na pagbuhay. Kumbaga kaya mo na yung kasalanan. Okay. Narinig ba yan? Si Arsha, naintindihan mo sa sinabi ni Daddy. I-share lang natin ito, narinig nyo. O kung naandyan kayo, syempre, hindi lang kami dito magkakasama. Tayo. Si Arshan, hello? Okay. si Ara Joyce. Ara Joyce, narinig mo ba si Daddy yung sagot niya? Opo, kaso parang putol-putol po, tas mahina po. Putol-putol po, tas mahina. Okay. So yun yan, no? Kaya ko nga kayo tinanong, kasi baka putol-putol tsaka mahina. Pero ako may tinanong naman sa inyo. Hello? Hello, baka putol-putol pa rin tayo. Baka dahil dyan. Hello? Sir, narinig pa tayo sa live. Sir? Hello, Tiarshan. Mami Susan. Hello po. Ayan. So, yun. Ang sagot, malinaw naman ako sa inyo, no? Malinaw? Medyo po nagkakaputol-putol. Medyo nagkakaputol-putol. Patay mo. May ano po na diretso, tas mayroon din po na putol-putol. Ay, isnin nga ako. Hello, ito. Naglipat ako ng channel. Kumusta? TV5. Okay na po? Medyo okay na po. Di ko lang po alam sige. mamaya. Sige lang, sige. Itatry natin. Pag hindi nyo na naintindihan, raise lang kayo ng hand. No? So, ayun. Ang sagot ni Daddy, tinanong ko kasi siya kayo Tapos ang unang sumagot si Daddy. So, ang sabi niya, yung maari, ang tinutukoy nito, yung kamay na higit na malakas kesa sa atin ay yung kasalanan. Kaya ang naging follow-up question ko naman sa kanya, kay Daddy, ibig sabihin ba na hindi pa natin nagagapi yung kasalanan? At ang naging sagot naman ni Daddy, dati iyon. Pero nung binuhay, tayo ay nagkaroon na ng kakayanan na iwakli ang kasalanan. Yun ba ang ibig mong sabihin, So, ayun, actually, ito po ay magandang answer din, Kasi only by the enabling o yung sa Pilipino yung pag-enable sa atin, yung pagbigay sa atin ng kakayanan na iwakli ang kasalanan, ito ay sa pamamagitan lamang ng pagbuhay niya sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 3 na isa sa
at hindi lang una, kundi yung necessary na mangyari sa atin ay mabuhay maguli. No? Mabuhay maguli, ibig sabihin, kasi galing nga tayo sa pagkakalugmok. Galing tayo sa state ng kamatayan. Tayo po ay patay. So, tama naman, siguro si Daddy sa kanyang pagsagot, that is already sa reference na nabasa natin na ang isang taong patay, bagaman siya ay buhay, no, kumikilo siya, pero lahat ng kanyang kalooban or will o kanyang tawag dito, adhikain ay hindi para sa Diyos kundi taliwas sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun yung tinatawag na pagkakalugmok or pagkakaalipin natin sa kasalanan. At dahil tayo ay alipin sa kasalanan, nangangahulugan lamang ito na tayo ay walang kakayanan upang gapiin nga ang kasalanan sapagkat tayo ay patay. So, maganda yung naging sagot, no? Na tunay na itong pagkakagapos o hawak sa atin ng kasalanan ay sobrang napakalakas na hindi natin ito kayang iwaksi sa ating sarili, no? Kasi nga ang patay ito in reference pa rin sa Bible. Yung tubig, akala nyo po ang tubig ang nire-represent sa Bible mostly is life. Well, actually totoo po. Sabi ko nga po sa inyo, yung unang chapters ng Genesis, napakaganda nung yung well of life or yung tubig, di ba? Pag sinabing well, balon, or pag sinabing well, yung sibol or spring of water of life nasa hardin ng Eden o ng paraiso. Pero kung babasahin natin yung mga later na chapters nung ang tao ay nagkasala na nga at siya ay nahiwalay na sa Diyos, sa papaanong paraan na po na i-associate natin yung salitang tubig o yung dagat ng tubig. Kasi ang dagat po ay isang anyo ng tubig, di ba? So ano po 'yon? Kung babasahin po talaga natin, no, sa Biblia, yung dagat po o yung tubig, it represents judgment. Paano po ginunaw ng Diyos ang sanlibutan? Sa pamamagitan ng tubig, So, 'yun, sinishare ko lang sa inyo 'to kasi ito rin yung naging pag-aaral ko kaninang umaga. Yung kasi ako nagbabasa ako sa yung yung kay Noah's Ark. So ito yung kumbaga nabasa ko sa Ebanghelyo ng Panginoon kanina. So yun, ko lang. So one is kasalanan. And alam ko merong i-share din si Rael sa atin. No? Tol, okay ba sa'yo yung sagot ni Daddy? Okay. Makakasagot ka dyan? Mahirap. O sige, mamaya. Iano ko na lang. Sige, ako na yung inaano niya, dinidelegate niya. So okay, that is one answer, yung kasalanan. No? Isang mahirap talagang kumawala sa kasalanan. Kaya kung merong mga pastor or naging mga nagkukunyari na magsasabi na kaya nating maging kaya nating wag magkasala. Well, even sa tayo na pinabanal na ng Diyos ayon sa kanyang pagpapasya sa kanyang anak, sa pamamagitan ng kanyang anak, no? Huwag pong mawawala yun. Pinabanal ka ng Diyos. Dapat alam mo sa anong pamamagitan. Hindi ba sa tatanggapin mo na lang, okay, Kristiyano ako. Bakit ka naging Kristiyano? Kasi nag-sign of the cross ako eh. Kasi kilala ko si Jesus Christ eh. Is that enough? No. No, hindi po yun enough. Dapat alam mo kung ano yung esensya or yung essential truth o yung importanteng katotohanan, no? Kasi nga ang katotohanan ay importante sa atin. Bakit? At paano natin minamanifest yun? Paano yun nagiging plain? Or paano yun nagiging hayag sa isang Reformed Church? Yung kanyang pagbibigay ng utmost na importance sa pagbabasa
at pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, paki-flash na lang tol yung yung reference. Ito naman napag-usapan din namin ni Ryle kaninang umaga at babasahin ko sa inyo. So, pakitingnan na lang sa screen ninyo. Ang sabi ni Jose, si Hosea ba nagsasalita dito tol? Or ang Panginoon? Ang Panginoon sa pamamagitan ni Hosea. So, ito. Ang sabi ng Panginoon, tutubusin ko ba sila mula sa kapangyarihan ng Sheol? Ito. So, ngayon, ano nyo na somehow, ito pong binabasa natin, Hosea 13:14, is a reference na pwede natin gamitin as reference dito sa salita ng Diyos na nabasa natin kay Jeremiah naman, another prophet. Kasi may tinutukoy si Jeremiah, isang malakas na, na mas malakas kaysa sa atin na hindi natin kaya, no? Na iwaksi or alisin sa atin. So ito, sabi ng Panginoon, tutubusin ko ba sila mula sa kapangyarihan? Take note of the first word, tutubusin. Kahapon na napag-usapan natin, manunubos, pagtubos, ransom, redeemer, no? Yung taga-tubos, di ba? Pag kayo, para hindi marimata, tinutubos natin, di ba? Sa pinagkakautangan natin, babayaran natin yung utang para matubos natin yung importante sa atin. So in that image, siguro klaro na sa atin yung pagtutubos, no? Ganun ang ginawa ng Diyos sa kanyang mga minamahal. Na nung una pa, sila ay kapatid na, ginawang kapatid na sa pamamagitan o na kay Kristo na panganay ng sansinukob. No, sansinukob o ng sanlibutan. Okay. May nabanggit din Sheol. Do you remember, napag-aralan na natin yung Sheol eh. So, anyone from the group, baka merong gustong magpaliwanag sa atin ng Sheol. As a review lang. Or naalala pa ba natin to o nakalimutan na natin? Lolo Myong, alam niyo po ba yung termino na Sheol? O Ara Joyce? Mami Susan, alam niyo po ba yung word na Sheol? Kalimutan ko na po eh. Okay, buti naman. Para natin, i-review natin, ano? Yun ang maganda sa mga nakakalimot. Kasi pwedeng natin paalalahanan ng bawat isa. Sige, ikaw Ara Joyce, ikaw, bata-bata ka pa. Ulyanin ka na rin. Di ba? You see how mabilis tayo maging ulyanin eh, no? Kaya nga kailangan natin constant reading of God's Word. Kasi malibilis tayo makalimot eh, no? So yung Sheol, paraiso, okay. Wait, Sheol, sabi ni Daddy Bong, ni Tito Bong, ano? Sheol is paraiso, pwede nating maihambing sa paraiso. Well, I agree to that, Tol. I agree to kay Tito Bong about Sheol referring to paraiso. Paraiso, in a sense, siguro naalala ni Tito Bong yung natin, yung rich man and tsaka yung beggar. Di ba? Sa Sheol, may dalawa. Merong isa sa paraiso. So Sheol. Merong isa sa paraiso, nasan yon? At the bosom of Abraham. Naandun yung kawawang pulubi. Okay. Pero actually, Sheol is the realm of the dead. What is our realm? This is the realm of the living. Tayo ay nasa buhay pa. No? Buhay. Sabihin, meron pa tayong blood na nagpapump sa nagpapump sa mga utak natin. Kasi paano ba dinideclare na patay isang tao pag wala ng function yung utak niya, di ba? Pag brain dead na eh. Sabihin, wala nang dugo ang dumadaloy sa'yo. So, not until that, so you are still in the realm of the living. So tayo po, nagkakausap tayo, nagkakakitaan tayo. Kaya nating hawakan yung bawat isa, maamoy yung bawat isa. Kasi we share one realm. Then that is the realm of the living. Nasa pa po tayo. Ang hindi na natin kasama ngayon, no, yung mga namatay na natin ng mga nanay, tatay, sino pa ba, lolo, lola natin, mga kapatid. So they are in the Sheol. Yun po yung Sheol. And ito yung napag-usapan namin ni Rel, kasi sa akin naman,
yung pinag-aaralan ko to, ang nabasa ko kasi ewan ko si David ba yun, kasi sa Psalms ko nabasa, yung mga ano naman, yung mga nagpe-persecute, mas malakas sa kanya. Na in that sense, base sa konteksto, ang Israel or ang mga Hudyo at some point talagang nagapi sila. Kasi hindi sila nagapi, di sana hindi sila nagpasakop sa Babylonia. So in the context, yes. Pero ito, magandang reference rin natin, itong Hosea, another prophet of God. Sabi ng Panginoon, tutubusin ko ba sila mula sa kapangyarihan ng Sheol? Bakit kailangan tubusin? Kasi una sa lahat, wala siyang kakayanan. Ibig sabihin, wala po tayong kakayanan na kumawala sa Sheol. Kung yung sinabi ni Tito Bong na paraiso, o kakawala pa ba tayo sa paraiso? No, good thing na yun, di ba? Nasa paraiso na tayo eh. Pero actually, in a sense that meron po tayong hope na tinatawag. Actually, ang hope natin is not to go to the paradise of Sheol or sa realm of the dead. No? Our hope is that we will be alive eternally. Buhay. Ibig sabihin, even yung Sheol, mawawala itong Sheol. Even yung realm of the dead, mawawala yan. Kasi lahat tayo, we will all be translated on the day of judgment. Kasi hindi pa po nangyayari ang judgment eh. Though sinabi sa Hebrews 9:27 na just as man is destined to die once, after that face judgment, actually, it's still judgment, you will be judged. Meron nga first 5 minutes mo, alam mo na kung nasaan ka. At iyon ay malinaw na malinaw sa'yo. Kasi ngayon, marami pa tayong, yung utak natin is clouded with many things. Kasi una sa lahat, tayo ay nasa fallen vessels. No? Malituhin, mabilis alam mo yun, mabilis masaktan, kunting sakit lang, iba na agad, ayaw na agad sa katotohanan, ganun po. Pero whether you like it or not, believers or non-believers, after he died, yan po yung pinakabuhay niya talaga. Sasabihin nyo, after you die, pagkatapos mong matranslate from earth, living realm to Sheol, masasabi mo, Sheol, ito pala, mas tunay ito kaysa dito. Kasi doon, hayagan sa'yo kung sino yung sa Diyos at kung sino yung hindi. So ngayon, alam na natin kung saan napunta yung mga tao hindi na nampalataya kay Jesus. At sila alam talaga nila. Kaya nga po, sinasabi ko lang ba to out of yung malikot kong utak? Hindi po. Nabasa po natin yun sa parable na sinabi ni Jesus. Ang nagbigay po ng parable na yun is Jesus Christ himself, God eh. Sabi niya, pakinggan nyo yung parable ng mayaman at ng pulubi. 'Di ba? Meron pa nga doon gustong iligtas ng pulubi yung kanyang mga kamag-anakan. Sabi niya, kahit sige ako na lang dito, basta sila lang. Kaya anong tawag doon, si Lazaro. Hindi po ito yung Lazaro na ito, hindi po yung Lazaro na kapatid ni Maria at Marta na mahal din ng Panginoon Jesus. Iba po ito, kumbaga parable kasi siya eh. Sabihin, parang gawa-gawa or character lang. Pero it represent real or tunay na kaluluwa. Meron pong dalawang kaluluwa. Yung isa ay nasa impyerno. At ano yung kanyang naranasan sa impyerno? Kasi sa impyerno po, nandun po yung realidad pa rin natin. Lahat ng gusto natin gawin dito sa sanlibutan, lahat ng mga gusto natin, pag nauuhaw tayo, anong hinahanap niyo? Tubig. Pag nagugutom kayo, anong hinahanap niyo? Pagkain. Times 1 million nyo, yung cravings nyo, yun po yung cravings nyo pa rin sa Sheol o sa land of the dead. Sabihin, kaya nga po, hindi talaga tayo namamatay. Kasi in the image of God, God created them, male and female created them, di ba? And as sa imahe ng Diyos, bagaman tayo ay tao at hindi tayo Diyos, pero sa imahe niya, ibig sabihin, we share the same attributes as Him, we are eternal. We will exist. Kahit ano pa mangyari, mag-i-exist talaga tayo. No? Kaya nga po, sa kamatayan, tunay ay walang kamatayan. Di ba? Mamamatay ka lang sa loop. Kumbaga, mamamatay lang yung lupa o yung earth. No? Kasi doon tayo nilikha, di ba? Pero magre-remain yung
yung hininga ng Diyos sa atin, which is yung life na meron tayo. And yung life na yon is every individual, ibig sabihin si Gab will always be Gab. Si Aram, always Ara, no? Hindi na po yun mababago sa atin. That is, kumbaga ano sa atin, kumbaga ID. May kanya-kanya tayong ID. So Sheol, sa kamatayan, sabi. No? Ito ay isang bagay o isang, dito hindi lang bagay, tao to eh. Sa kapangyarihan ng Sheol. Ang kamatayan po ay mas totoo pa sa tao. No? At siya ay makapangyarihan at hindi natin ito magagapi. Bakit? Lahat tayo mamamatay. And yun sana yung truth na sana maging ano sa inyo. Hindi magbigay sa inyo ng or mag-alis sa inyo ng alam niyo yun, yung pagtanggap niyo ng gospel o yung magandang balita. Bagkus magpatibay na tunay na darating ang Panginoong Hesus. Kasi yung mga false prophet magsasabi, ang tagal-tagal na natin, wala pa naman si Jesus Christ. Di ba? Hindi po. Tunay po na darating at may paghuhukom na mangyayari. So, tutubusin ko ba sila mula sa kamatayan? So, Sheol, tapos ito pagbibigay din kamatayan. Kasi nga, Sheol is a place of the dead. Kamatayan is kamatayan. It is reality for all. O kamatayan, nasaan ang iyong mga salot? Where is your salot? Salot. O Sheol, nasaan ang iyong pagwasak? Ang kahabagan ay nakatago sa aking mga mata. So paano po natin i-reconcile ito? Na ang tayo po ay tinubos sa tiyak na kapahamakan. Tayo. Kung tunay na ikaw ay hindi ka na-move o hindi ka nakikilos doon sa katotohanan na iyong tinanggap. Kaya nga po, importante, pag-aralan talaga natin ang katotohanan ng Panginoon. Nasa ganon, maging po tayo, hindi po tayo basta yung tupa lang non-suspecting, yung hindi nagsususpect siya ba? Bagkus kabaliktaran, dapat po talagang natin. Kumbaga, nasa tama pa ba tayo o nasa hindi tama, nasa katotohanan pa ba tayo o nasa kasinungalingan na? So, ayun po. So, ang kamatayan po, lahat po tayo ay mamamatay at dahil doon, kakibat ng kamatayan ay ang pag-judge, paghuhusga. At wala po ni isa sa atin ang may kakayanan na i-bypass iyon. Kaya kailangan, bago pa man tayo mamatay, no? Kumbaga, ang deadline natin is yung life lang natin dito. After this, then, wala na, tapos na po yun. Pero sa kagandahan ng Ebanghelyo ng Panginoon, nalalaman natin na siya, ipinasya niya na tayo ay tubusin. So, ibig sabihin, yung pagtutubos niya sa atin ay tunay at nasa katuparan na. No? Bago pa man ang lahat. So, is that a good news para sa atin? Or hindi nyo nakikita na good news ito kasi hindi natin nalalaman yung bad news. Diba? Ano ang bad news? Na tayo kailanman ay makasalanan, no? No? Tayo kailanman ay makasalanan na. Kumbaga, yun ang bagay na hindi mo kayang ihiwalay sa'yo. Tama yung naging sagot ni Daddy. Ito ay isang puwersa na malakas kesa sa atin. Kasi kahit kailan, hindi natin kayang wakliin yung kasalanan. And so, kasalanan. ano po, bihag, bulag. Time na, before Abraham, si Adam and kasama sila yung pagkakas nila. Diba? Ngayon, naging kasalanan na lang natin. Hindi lang parang Panginoon pa. Kasi may judgment na noon, may parusa na. Yes. Sabi niya, yung mga babae daw, may ramas panganak. Panganak, opo. Tapos yung lalaki, may Trabaho. power Para mabuhay. Pero may judgment, meron ng pabinigay sa akin Panginoon. Hindi naman kasalanan niya na pagkain nga ni Adam,
Doon nagmula ang kasalanan. Okay. Sa atin, kaya tayo lumubay sa kasalanan. Tayo, hindi man pumatay, hindi man tayo magnakaw, busy tayo ng masama sa kapwa, kasalanan. Okay. Di ba? Tama yun. Opo. Kaya kailangan, laging, huwag tayo gagawa na, hindi tayo sa kanya kalooban. Kasi minsan, yung mata natin, kasalanan Nakita lang tayo, kasalanan na. Kaya tayo nabuhay sa kasalanan. Dahil yung pinagmula natin kasalanan, di ba? Opo. Narinig po ba yun ni Ara? Okay, salamat Lola Lita. Alam nyo ba? Mahina po yung boses. Mahina yung boses, buti naman. Alam niyo po, sa tuwing nagsasalita itong ating mga kasama, si Lola Lita kahapon, yung word mo na inako na ni Cristo, di ba? Doon, naipasok natin. Ngayon, sinabi mo naman ngayon, dati may judgment na. Muli at muli na ano talaga ako, na-edify tayo. Pag nanggagaling kasi talaga sa katotohanan, it will edify or palalakasin nito lalo yung pananampalataya natin sa katotohanan kay Kristo. So ano po yung sinabi ni Lola Lita? Sabi lang ni Lola Lita, kasi yung sinasabi ko kasi yung judgment na darating Kaya nga po ang tawag doon is final judgment. Ito na po talaga yung the judgment of all judgment. Di ba? Hindi po ito yung sa starstruck na final judgment, kundi yung final judgment talaga na after this, wala na. No? Wala na pong tomorrow, kundi eternity na po. Okay? Ang kagandahan sa sinabi ni Lola Lita, noon pa nga, no? Noon pa, nung nagkasala, the moment na nagkasala si Adan po, no? Si Adan, ay pinarusahan na sila, may paghusga na po ang Panginoon. Ibig sabihin, the reality of the judgment, even in the Old Testament, na ando na. Kaya ngayon, bakit itong mga bulaang propeta, magsasabi sila na ayos lang yan, ang tagal na nang inabot ng panahon, nasa 2023 na tayo, hanggang ngayon ba, Biblia pa rin kayo? Kasi, sa katotohanan ng salita ng Diyos, dati pa man, ang Diyos ay humuhusga na. At sa kanyang paghuhusga, tayo ay hindi na dapat kumain sa buhay ay sa puno ng nagbibigay ng buhay. 'Di ba? Sa kanyang dakilang paghuhusga, at ito ay righteous, makatwiran, sapagkat ito ay galing sa makatwiran na Diyos. Hindi lang siya makatwiran, kundi siya ay banal. No? Sineparate na tayo sa kanya. 'Di ba? Isaiah 59:2 ba tama? For your sins have hidden his face so that he will not hear you. Kaya nga ngayon, kung hindi ka binigyan ng grasya ng Panginoon na ikaw ay kanyang buhayin, tayo ay mananatili sa kamatayan. Kumbaga, okay, may nagsasabi, ang tagal na ng panahon, wala namang nangyayari, hindi pa rin naman dumarating ang Panginoong Hesus. Hindi ito na yan. Pero sa sinabi na katotohanan ni Lola Lita, na ang Diyos noon pa man ay Diyos na humuhusga na ng makatuwiran. So how much more kung tayo mananatili tayong matigas, mananatili tayong hindi naniniwala sa kanyang anak, na sabi niya, walang ibang daan na kung saan tayo ay naliligtas. Kung still hanggang ngayon, ang iyong pananampalataya ay sa sarili mo, sasabihin mo, nananampalataya kay Kristo, kaya ko na talagang maging kabanal-banalan sa lahat ng kabanal-banalan. Makita ko ng masama sa hindi, meron na akong mata ni Jesucristo. Actually, mali po iyon. Kasi ano pang mali doon? Tama na kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka na magkakasala. Ang ibig sabihin lamang po noon, hindi po yung literal na hindi ka nagagawa ng kasalanan, kasi ang judgment sa atin, hindi na tayo mamumuhay na yung kumbaga puro. Tayo po ay nasa makasalanang estado na lahat po ng gagawin natin, malinis man yan. Di ba? Anong sabi ng Isaiah pa rin 64:6. Ang lahat ng mabuting gawa natin,
basahan lamang sa mata ng Diyos. Ngayon, bakit mo ulit ibabalik na kaya mo talagang mamuhay ng mabuti? Kasi, sasabihin mo, kasi nga naniwala ako kay Kristo. Yung basis ng paniniwala natin kay Kristo, ito po ang basis. Na siya lang ang may kakayanan na isakatuparan ang lahat ng inutos ng Ama na hindi nagampanan ng kanyang nilikha, no? At yun ay ang tao. Hindi kayang gampanan talaga ng tao. Ibig sabihin, talaga ang kasalanan at ang kamatayan ay ni kailanman hindi kaya. Kaya nga sabi dito, sapagkat tinubos siya sa kamay ng higit na malakas sa kanya. Take note of the word greater or higit na malakas sa atin. So, kung mananatili ang ating pananalig ay nasa ating pagiging moral, no? Ito sino ba yung mga kilala niyong personality na talagang they act as moral as they could be. Decente, kumbaga. Diba? Diba? Yung mga ganun. Hindi po yun ang itsura ng kabanalan. Ang itsura ng kabanalan, no? Hindi nakita ng Diyos. Hindi nakita ng Diyos. Hindi pa nakikita ng tao. Pero, ibig ko sabihin, hindi pa nakikita ng tao kasi nga, tama ba yung naging, statement? Nakita na ng tao yung kabanalan, radiance. Ang ibig ko sabihin, hindi pa nakita sa isang tao, kundi sa isang Diyos. Taong Diyos. The God-man. No? Kumbaga, Buddha cannot be, hindi niya kayang tubusin. Lalo naman si Muhammad, no? Hindi niya kayang tubusin. Only God can save us. So ngayon, ibig sabihin talaga ito ay kaloob lamang sa atin. Ang kumilos para tayo ay maging righteous or walang dungis ay ang Diyos. So sasabihin niyo, ano ba yan? Balik-balik naman na yan na well, uulit at uulitin natin yan kasi diyan tayo minsan nagfe-fail. May magsabi lang na napakagandang statement na sasabihin na walang ibibigay ang Diyos sa iyo na hindi mo kayang gampanan. Nandun agad tayo sa statement na yon na hindi natin nalalaman minsan, bumabalik na tayo sa pagsalig sa sarili. No? And that is fatal or deadly po yan. Nakakamatay po talaga yan. Kasi una sa lahat, tinubos nga tayo sa patay nating mga sarili. So, ibig sabihin, dapat, yung sarili natin, patay na talaga. Ano ang buhay sa atin? Yung grasya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Na namuhay ng walang kasalanan. Diba? He knew no sin. Wala talagang kasalanan. No, hindi niya nga alam ang kasalanan. Hindi ibig sabihin na hindi alam kasi alam ng Diyos ang lahat sapagkat siya ay Diyos. Ibig sabihin, hindi niya alam, hindi niya talaga ito kailanman ginawa sapagkat sa kanya ay ang pagsunod lamang sa salita ng Diyos Ama sa langit. So ano ibig sabihin ng ang kahabagan ay nakatago sa aking mga mata? Ano to, tol? Paki-explain. Judgment. Ibig sabihin, pero nag-promise yung salita. So, ayun. So, naubos yung oras natin sa 11 ulit. Tol, diretso na tayo sa... So, ano oras na? May oras pa naman. So, tayo? Ano lang natin, introduce natin yung 12, no, verse 12. So, babasahin natin, no? Sapagkat tinubos ng Panginoon ang Jacob, sila'y darating at aawit ng malakas sa kaitaasan ng Zion, at sila'y magniningning dahil sa kabutihan ng Panginoon. Dahil sa butil at sa alak,
langis, at dahil sa guya ng kawan at ng bakahan, at ang kanilang buhay ay magiging gaya ng dinilig na halamanan, at sila ay hindi manlulupaypay pa. So dito, ito po, inintroduce na tayo. So, yan, nakita natin na talagang sa ating mga sarili ay hindi natin kaya. So, kailangan may magtubos sa atin. And after that, na tinubos tayo, ito po yung realidad ng pagiging tubos natin. No? So, paano natin masasabi na tunay na ikaw ay tubos? Tunay na ikaw ay naligtas? No? Sabi dyan, aawit ng malakas ay taasan ng Zion. Ang ibig pong sabihin lamang niyan na ang Zion ay ang lugar ng pagsamba sa tunay na Diyos. Sabihin, hindi na tayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan, kundi sa tunay na Diyos, si Yahweh. So, naandun yung kaligtasan natin. Na kapag pala tayo ay nanumbalik sa Diyos, na kung saan tayo ay nahiwalay dati dahil nga sa kasalanan at wala tayong nagawa sa kasalanan natin, ang Diyos ang umako, no? Sa word ni ating Panginoon, siya ang umako ng ating mga kasalanan at tayo ay nabigyan ng pribilehiyo or ng karapatan na ulit ngayon na sumamba sa Kanya sa banal na Diyos sapagkat tayo ay pinabanal niya na at tayo, yun ang ibig sabihin nitong kaitaasan ng Zion, sabihin, the holy place. No? Kumbaga, sa konteksto ng mga Israelita, ano yung Holy of Holies nila? Di ba? Doon sa tabernakulo, meron tinatawag na Holy of Holies. And dito, sabi ng Panginoon, sa Zion. So, sa bundok ng Zion, sila ay aawit na malakas dahil sa papuri at pasasalamat. At sila ay magniningning dahil sa kabutihan ng Panginoon. So walang ibang nabibigyan ng kaluwalhatian, ng papuri, kundi ang Panginoon na siya ay mabuti sa atin. No? Siya ay naging graceful sa atin. Siya ay naging mahabagin sa atin. No? So, balikan natin yung kanina, yung Hosea, di ba, nakatago sa mata niya ang kahabagan. So dito, sa konteksto ni Jeremiah, ito na yung kaligtasan. So, it's either of the two. Pipili na lang tayo kung saan natin gusto. Sa harapan ng isang Diyos na talagang titingnan ka at huhusgahan ka ayon sa sarili mo, o dun sa huhusgahan ka ayon sa kanyang pagmamahal, sa pag-ibig sa kanyang natatanging anak. So, pipili tayo. Pero actually, dahil nga kung patay ka, wala kang kakayanang pumili. Pero, buti na lang, may Ama ka sa langit na siya ang pumili para sa iyo. At ipinili ka niyang maging anak niya at iluwal sa kanya. Ibig sabihin ng iluwal, ikaw ay mabuhay maguli kay Kristo. No? Ipinanganak ka kay Kristo. No? At ikaw ay nagkaroon ng Espiritu Santo bilang selyo sa pag-asa na ating hinihintay. So para sa mga patay, wala nang pag-asa. Pero para sa mga buhay, ito ay pag-asa sa atin, yung pagbabalik ng Panginoon. Para sa mga patay, ito ay katatawanan sa kanila. Ang tagal-tagal na ng panahon, 2024 na. Wala pa rin ang judgment. So, yun. Dahil sa butil at sa alak, langis at dahil sa guya ng kawan at ng bakahan, at ang kanilang buhay magiging gaya ng dinilig na halamanan or garden, at sila hindi manlulupaypay pa. Anong sinasabi nito? Ito ba ay in reference sa mga buhay na ating makakamtan once na we are a Christian dito sa mundo? No. So again, hindi po tayo iniligtas ng Diyos sa kahirapan. Hindi po tayo niya niligtas sa yung pagiging natin, yung alam niyo yun, yung hikahos, hindi po yun. Hindi po iyon yung economy natin. Ang economy po natin, iniligtas tayo sa pagkakautang natin, hindi sa Bombay, kundi sa moral debt or yung
moral natin na pagkakautang sa Diyos. Kaya nga po, kung merong mga false teacher na magsasabi, it is true morality, na masasabi na ikaw ay tunay na naligtas. No. Kasi nga, walang tayong kakayanan na bayaran iyong lahat. Kung sa moralidad, kung sa kautusan, wala. Hindi yun nagawa ng kautusan. Alam nyo, ang nagawa ng kautusan sa atin, ipakita sa atin at, oy, ikaw, lapakalaki ng utang mo. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang gampanan. Pero yung hindi nagawa ng kautusan, ayon sa Roma 8, yung verse 1 to 4, yung hindi nagawa ng kautusan ay ginawa ng Diyos para sa atin. So ito, yung dahil sa butil at sa alak, langis, guya is yung mga mga firstborn yata, o yung mga, alam niyo yun, yung mga bakang baby cow, baby back ribs. No, yung mga ganun po. Ay, ibig sabihin lamang po nito na itong ginawang pagtutubo sa atin ay talagang magbibigay sa atin ng prosperity. At ito po sana yung prosperity na hinahangad natin. Yung tayo ay mamuhay sa isang lugar na kung saan ang katuwiran ng Diyos ang nangingibabaw sa lahat. No? Hindi yung sarili nating katuwiran na hindi naman talaga tunay na katuwiran. Bagkus ito ay marumi sa mata ng banal at malinis na Diyos. At ang kanilang buhay magiging, ayun nga, dinilig na halamanan. Ibig sabihin, namumunga sa lahat ng mabubuti dahil una sa lahat, yung puno na ating kinatuturukan ay hindi na yung dating puno natin, kundi doon na tayo na turok sa John chapter 14. I am the true vine. Sa totoong puno ng ubas, no? At sila hindi na manlulupaypay pa. So ito yung napakagandang nag-overtime tayo. Manlulupaypay in the sense na hindi talaga tayo mapapahiya dito sa ating pinagkakagawa ngayon. No? Again, hindi na po natin i-invite yung kaisipan na merong iilan sa atin na iniisip pa rin na buti pa sila doon. Prente sa buhay nila, milyon-milyon kung kumita, Hindi na po ganoon kasi ang ating appetite ngayon ay hindi na para sa bagay dito sa mundo kundi yung bagay ng Diyos. Ang ating pinag-uusapan yung bagay ng Diyos. Ano yung mahalaga sa Diyos? Yun din ang mahalaga sa atin. At yun yung kanyang iglesia. Actually, isi-share ko yung gospel sa inyo na yung sa 2 Peter na yung pagiging slow ng pagdating ng final judgment. Hindi yun dahil slow si God, no? Kundi dahil yun sa pasensya niya sa kanyang mga hinirang. Tayo, ang mga hinirang ang hinihintay ng Diyos. Kasi ayaw niya na ni isa sa hinirang niya ay malaglag. So, again, hindi na tayo doon naniniwala na ang lahat ng tao talaga maliligtas kasi marami sa atin. Actually, majority battle. Tama ba yung term na majority? Ano mas marami? Yung mapupunta sa impyerno o mapupunta sa langit? So, pag-aaralan natin yon. Ano yung majority? No? That is another topic. Ano yung majority? Ano mas marami? Mapupunta sa impyerno o yung mapupunta sa langit? Maganda kasi meron tayong mga ganitong mga tanong eh. Kasi para talaga mag-aral tayo, no? Marami sila. So, ayun. So, ayan, pag mga ganyan, baka nag-judge tayo according sa sarili nating di ba? Well, even ng mga bakla, may kakayanang maligtas, di ba? Kasi yung pagiging bakla nila at pagiging babaero mo, iisa lang yun. Kasalanan yun sa lahat sa mata ng Diyos. No? Walang mas higit kaysa isa sa atin. Meron lang isang nakahihigit sa atin at yun ang Diyos. No? Tayo, iisa lang tayo ng mukha. Puro tayo pangit na pinaganda. Paano tayo pinaganda? Kasi hindi dahil nawala yung kasalanan sa atin, huwag kayong magkakamali na the moment you receive Christ, nalinis ka na banal ka na. Huwag po kayong maniniwala sa ganyang gospel. Mali po yan.
Ang ginawa ng Diyos, yung remission of sin, hindi dahil na wala ang kasalanan, dahil hindi niya natitingnan yung kasalanan. Pinili niyang tumingin doon sa ginawa ng kanyang anak. Yun ang pagpili ng Diyos na talagang very beneficial sa atin. Kasi imbis na tingnan niya tayo at husgahan niya tayo ayon sa sarili, tinitingnan niya na lang ang kanyang minamahal na anak. Kaya nga, lagi sa economy, in Jesus' name. If yung currency is may Jesus, katanggap-tanggap. If that is not Jesus, hindi yan katanggap-tanggap. Yan ay kinamumuhian ng Panginoon. So yung kasalanan na tinukoy ni Lola Lita kanina, hindi na po yan yung pagmumura, hindi na po yan yung pagtingin sa kapwa, panliliit sa kapwa, hindi na po yan. Ang kasalanan po ay huwag kilalanin na siya tunay na anak ng Diyos ay may kakayanan na iligtas ang lahat ng binigay ng Ama sa Kanya. Yun po ang kasalanan. Pag hindi mo nakilala, kaya nga sabi ng Panginoon, if you do not believe that I am He, and so the judgment is, you are already judged. And the judgment is, you will die in your sin. Mamamatay ka na nasa kasalanan. So, yun yung judgment. So, lang tayo, 1 hour lang tayo, no? Kasi na-late naman tayo. So, bukas, magpatuloy ulit tayo. Let us pray. Father in heaven, salamat po sa words of wisdom. Panginoon, dati ito ay kahangalan sa amin nung kami namumuhay pa sa mundo o sa mga konsepto na hindi naman pala tunay na galing sa inyo. Bagkus nagmumula lamang po ito sa aming kayabangan, sa aming sarili, at ginagawa namin Diyos sa aming sarili. Pero Panginoon, salamat na yung puso na nasa amin ngayon ay ang puso na talagang sumasamba at binigyan mo ng kapayapaan sa iyo. Nireconcile mo po kami sapagkat sa pamamagitan ng inyong anak na siya ang aming mediators diyan sa langit, kami ay kaya na namin kausapin ka at kaya na namin humarap sa iyong trono. At ikaw ay hindi maramot sa lahat ng nag-a-ask, nagsisik at nagnanak sa iyo, Panginoon. At patuloy na pagbuksan ng inyong mga anak sa inyong kabutihan, sa inyong grasya, sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, bye-bye. See you again tomorrow. Bye-bye po.